Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, banal na aming Ama, patuloy kami lumalapit sa iyo, sumasamba, lumuluwalhati sa dakila niyo pong pangalan na iyong sinugo ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa kilos ng banal na Espiritu na siyang umaagapay sa amin bilang isang iglesia niyo po, dakilang Ama. Salamat po na marami. Salamat po sa kalakasan na meron kami, kaya kami narito at maglilingkod sa iyo upang makapaglingkod sa iba, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga agalingan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya niyo po na tinatamasa ng buong isang linggo na nagdaan. Salamat po sa hininga. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapala. Salamat po sa kapahingahan, kapayapaan sa buong isang linggo. Salamat din po, Panginoon, sa iyong salita na amin napapainggan, amin naririnig ang iyong tinig at nangungusap ka at mataman po, Panginoon, yung pinapadama sa amin ang iyong pag-ibig, bagamat, Panginoon, may pagtutuwid sa amin. Salamat po na marami sapagkat ikaw ang tunay na umibig sa amin, Panginoon. At ikaw nagpapatunay nito, Panginoon, habang kami lumalakad sa mundong ito. Marami ka pong pinagagawa sa amin. Marami po kami, Panginoon, nagampanin na binibigyan niyo po kami ng biyaya upang kami magpatuloy. Salamat po sa aming mga pamilya, Panginoon, na siyang tumutulong sa amin, gumagabay po sa amin, nagiging kaagapay po namin para sa iyong dakilang pangalan upang magkaisa at magtulong-tulong sa ikabubuti at ikapupuri ng iyong dakilang pangalan, Ama. Salamat po na marami. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong mga salita ay maging kaagapay po namin, kalakasan po namin, kapahingahan po namin, at kalakasan at kapayapaan, Panginoon, sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, ito'y magiging buhay sa aming mga buhay habang kami, Panginoon, naghihintay sa iyong pagbabalik. Salamat po, matagpuan niyo po na kami, Panginoon, maging tapat at di lamang nagtatapat, kundi nagbubunga, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, upang ganapin ito. Pinupuri ka na po namin, di pa po namin napapainggan, pero alam po namin, Panginoon, biyaya mula sa biyaya siya nagmumula, aagos ito na masagana sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus, na aming manunubos, tagapangalaga, tagapagligtas. Amen and amen. Kaya once God, open na po tayo. Blessed morning po sa atin lahat. Kanina po, nung kumakanta po tayo, na parang gusto ko makita si Sister Dalen. Kasi araw-araw dito sa aming sa aming tindahan Parang tinitingnan ko, parang nandiyan ba si Sister Dalen? Parang may gusto ko makita na wala, diba? Pero kasi yung puso natin, parang yung relationship nandun, di ba? Salamat sa Panginoon. Naging bahagi siya ng buhay ko, sabi ko. Alam niyo po, sinasabi ko palagi, even sa mga nagdaang panahon na aking buhay, kung sino man yung taong nakasalamuha ko, sabi ko, naging parte ng buhay ko yan. Kaya pinagpe-pray ko sila bakit nandito ako ngayon, naging part sila. Even sa mga hindi naging magandang nakilala na tao, part din sila ng aking buhay. Sabi ko, na-challenge pa ako sa buhay na ito. Okay, kahapon din, mga cellphone niyo po, pwede po bang paki-silent mode po. Baka tumawag, magulat po ako Baka merong tumunog baka magulat ako. Baka may natutulog pa naman, magulat. Okay. Siguro po ganito po, kasi kahapon, bago ako mag-start ng ating konting lang po, sabi ko, Lord, naalala ko yung anak ko si Enoch. Bata pa lang siya, sabi ko, ang first song na kanyang inawit, sabi ko, sa'yo ka agad, Lord. Alam niyo po ba yung kinakanta ng anak ko? 5 years old pa lang po yan, yung kinanta natin kanina nung huli. Kaya pagka merong video dito, minsan may birthday, mga pinsan sa amin, yung kaagad ang pipindutin namin kasi para kay Enoch, kakantahin niya. Okay. Papasalamat ako sa Panginoon, kinanta ngayon yon, sabi ko, kasi kahapon, minimeditate ko yun Hindi ko alam na may line up pala silang ganon. At sabi ko, wow Lord, sabi ko, nagkaisa yung iniisip ko sa pinaawit ni Sister Baby. Sabi ko, salamat po. Kasi yun ang tunay na ating buhay, yung awit na ating buhay, yung papurihan ng Panginoon, di ba? Sambahin ng Panginoon. At malalaman nyo mamaya, sa kahuli-huliang parte, ka-inline po talaga itong
pinaawit ni Sister Baby. Okay, una, basahin po muna natin yung pangalawang part po kasi ito ng illustration, narrative teaching po ito ni Apostle Paul. Una po yung athletic, di ba? Kawal po tayo, mabuting kawal tayo ni Jesus Christ, pero tayo ay naging nakikibaka na tayo sa paglalaro. Hinalintulad po tayo doon ng illustration. At pangalawang illustration na ginamit dito, yung magsasaka. Ang kawal ng Diyos na mabuting kawal ay itinulad sa magsasaka. Tingnan po natin muna doon sa ating key verse po na sa verse 6 po. Sa una po yan, anak ha. Tingnan mo yung verse 6 dyan. Okay. Ay iglesia ng Diyos na buhay, gaya ng kawal, Ephesians chapter 6 verse 11, alam na po natin yan. Pero puntahan po natin yung sige, basahin natin. Kasi key verse po ito, mahalaga po ito. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Tinapik natin nakaraan, tatlong point po tayo na pinag-aralan. Sana maibihis po natin yon. Napakaganda pong katangian po yon para sa magsasaka. At hanggang kauli-hulihan, tatlo pa po yung naiwan po natin. At sabi po dito sa verse 6, punta na po natin yung ating illustration na ginamit ni Apostle Paul. 2 Timothy chapter 2 verse 6. Gaya ng magsasaka. Okay, nakita mo ba na? Okay, yan. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Sinasabi ito ni Apostle Paul kay Timothy. Kasi ikaw ang uri mo, parang sa atin, uri tayo na parang tayo magsasaka. Sinasabi niya to kay Apostle Paul, may bunga yung aking mga pinagpagalan at ikaw yon, Timothy. At ikaw din, yung mga pagpapagal mo, nang kasakasama kita, at ikaw na ngayon ang maiiwan sa ating mission, at ikaw magiging pastor diyan, ay ikaw din ang unang makakabahagi sa bunga. Although nagpakahirap akong kasama diyan, bunga na kita eh. Yung bunga ko, magbubunga pa. Can I hear amen? Napakasarap makita ang kanyang tinuturuan ay matulad sa paghihirap na meron siya. Gaya ni Jesus Christ na nagturo sa atin na sinasabi niya sa gospel. Ang kanyang gusto mangyari, sabi niya, ang makabahagi doon sa paghihirap ko ay isang karangalan ng taong yon. Amen. Kaya bakit? Kasama ka sa kingdom eh. Iisa tayo. So yun po yun. At ang una, naglagay po tayo sa pag-aaral po natin ng survey ng lupa, pag-aaral, operation po, pagtubig, paglilinis, patubig, at siyempre, pinaka-main po natin yon na sinasabi hindi nakikiayon sa kalakaran ng mundong ito. Kaya nga ang magsasaka ay dapat hindi nakikiayon sa mga naunang verse na pinakita nung una. Una, ang magsasaka ay pinag-aralan natin ay merong abilidad. Sabi niyo po, abilidad. Kasi si Lord nagbigay ng abilidad sa bawat kaya. Kaya siya nagbigay ng nag-example po dyan, nagbigay siya ng 5 talento, may 2 talento at may 1 talento. Naalala nyo? Di po ba? Ibig sabihin, ayon sa kanyang kaya. Paano sa isa lang dapat ang may kaya, binigyan ng 5, lalong hindi niya kakayanin. Kaya bawat isa sa atin, merong ability ginawa ang Panginoon. Pag Christian ka na, meron kang abilidad na ibinigay sa iyo si Lord. Amen. Sigurado po yun. Siguro hindi nyo lang po in-exercise o baka hindi nyo alam yung talent na meron kayo. Kailangan nyo masumpungan po yun. Pangalawa, pinag-aral natin yung may kasipagan. Ang magsasaka dapat masipag. Kasi pag hindi masipag, ang sabi po sa mga text po natin, hindi niya po mapapakinabangan yung kanyang bunga na paghihirap. Pangatlo, yung may tiis, magtitiis tayo. Ang magsasaka nagtitiis, nagbilibilad, di ba? Maagang gumigising, nagbibilad, di ba? Para lang sa pananim, sa pagtatanim niya, di ba? At ngayon, sa pang-4 hanggang 6 na pag-aaral, 3 lang po ito. I hope po matapos po natin ito. Tingnan po natin, pang-4, tingnan po natin. Yan na pala. Ang magsasaka, kailangan daw po ay,
ay dapat na matiyaga. Ano ibig sabihin ng matyaga sa English? Diligent. Di ba? Parang tuloy-tuloy niyang ginagawa. Halimbawa, kung naglinis siya, hindi niya puputulin yung paglilinis. Lahat na lilinisin niya, tatapusin niya. Tsatsagain niya yung tapusin. Di ba? Kasi nandun yung pagkitiis na eh. Di ba? Tsatsagain niya yung kahit mahirap, tsatsagain niya. Di ba sa pagbubukid, di ba? Aalisin mo lahat ng damo, hindi ka mag-iiwan ng portion. Kasi bakit? Pag niyasik mo yung ano mo, walang mangyayari. Kakainin yung buto mo nung sistema na nandun ng mga damo. Hindi to tubo. Amin po ba? So, yung sinasabing matyaga sa isang salita ay diligent, at isa pang salitang ginamit po dyan sa Griego po ay perseverance. Persevering. Sabi niyo po, persevering. Nagtsatsaga. Patuloy po ito, continually nagtsatsaga sa kanyang inihasik. Dapat ayusin niya mabuti yon. Amen. Tignan po natin ang salitang ginamit po natin. Bakit ko ginamit itong salitang sa pagsasaka? Kasi ang context na gagamit natin sa pagtatanim din po ito. And Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Time po tayo, kapatid. Okay. Iyasik mo sa umaga ang iyong binhi. Pagkatanim po ito, paghasik po ito. Nung nakapagtanim ka, ano kasunod? At huwag mo iurong ang iyong kamay sa hapon. Ano ibig sabihin po nito? Ano pinapakita ito? Pag ikaw ba nagtanim, pababayaan mo na? Ibig sabihin, may gagawin ka pa sa buong maghapon. Sabi niyo po, persevering. Sinatsaga mo ang lahat sa maghapon. Huwag mong iurong. Huwag kang parang ibig sabihin dito, huwag mong pabayaan yung iyong ginawa. Sinimulan mo tapos di mo tsatsagain, papaano di ko mo makain yung bunga? Sinong gusto na nagtanim na walang bunga? Di ba wala naman? Ang layunin natin, bakit tayo nagtanim, gusto natin makakain sa itinanim natin na paghihirap. Di po ba? Kaya tsatsagay mo, ibig sa kanyang paglaki. The day you sow the seed, it's not the day you eat the fruits. Amen. Yung ba, pag nagtanim ka, mamaya-maya lang may bunga na? Kakainin mo na kaagad ba? Tsatsagay mo hanggang siya'y magbunga. Hanggang siyempre, tumubo muna siya. Tsatsagay mo, linisin yung paligid niya. Amen. At sa buong maghapon, sinasabi niya, ibig sabihin, tsatsagay mo yung maghapon, kahit sa init, bilad, kahit siguro umuulan, pwede magtalokbong ka para maayos mo yung pananim mo. Amen. At ang sabi niya, at iurong ang iyong kamay sa maghapon, ibig sabihin, sa gawa ng iyong mga kamay, pagsikapan mong ayusin. Tsatsagain mo talaga. Nung nag-ano nga ako dyan sa labanusan nila ninang Ninang Jose, kay Ninang Tita himamat ang tawag doon eh. 'Di ba nakapila yung mga yung mga labanos. Talagang ang hirap ang hirap kahit may bayad ka, ang hirap Tsatsagay mo kasi kailangan makitang wala na talagang damo sa paligid. Ang hirap talaga pero kailangan mo magtiyaga. Kasi bakit? May sahod ka Kasi pag umalis ka doon, wala ka sahod. Kasi simula mo pa lang, ayaw mo na. Di ba? Sabi niyo po, persevering. Kaya nga may isang salita po tayo, tinuro namin ni Pastor yan, perseverance of the saints. Amen. Ang tunay na mga saints o santo na sinasabi sa Bible, yung talagang Christian, yung na-born again, sila lang yung magpe-persevere. Sila lang yung magtsatsaga sa kanilang ginawa. May mga nangaral, hindi na nangaral. Bakit kaya hindi nagtsaga? Pasalamat tayo sa pastor natin, ilang taon na, 72, pastor. Diba? Nangangaral pa rin yan, pastor natin. Amen. Si John MacArthur, 90 na yata yan Nangangaral pa rin. Nagtsatsaga siya, alam niya mas malaki pa ang kanyang aanin. Paano kung tumigil? Wala na. Anong aanihin? Diba? Kaya nga sabi, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo. Diba?
Sa dami ng iyong hinasik, alam mo may siguradong may tutubo, hindi lang tutubo eh. Alam mo pag tumubo yan, pag nag-ugat yan, naingatan mo yan, naalagaan mo yan, napatubigan mo yan, sigurado po yang huhuhay. Uusbong uuhay. Lalaki ang puno, magkakabulaklak, at magkakaroon ng bunga. Amen. At isa pong salita dyan, yung trust. Amen. Kasi kaya mo nga sinimulan eh, gusto mong kumain doon sa pag-asa na makakatikim ka. Amin po ba? Sabi niya rito, kung ito o yun at kung kapwa, maging mabuti. Kasi meron naman talagang hindi mabubunga eh. Sa pag-asik yan, nasa context sa pag-asik. Pero alam niyo po ba, pag nasa kingdom tayo ni Lord, sigurado pag naghasik ka ng mabuti, ikayaan eh. Sa kingdom. At kung hindi ka naghasik na mabuti, aani ka rin po na hindi mabuti. Amen. Kaya dito, pinapakita, huwag mong iurong, huwag mong pabayaan. Nakasalalay sa kamay na magsasaka ang kalahat ng kanyang gagawin. Amen. O, tingnan pa po natin ng isang verse. In Ephesians chapter 6, verse 18. Ito, text po rin natin, context pa rin po yan na Ephesians chapter 6, verse 11. Na isuot, di po ba? Yung baluting ibinigay sa atin ng Panginoon upang makatatag tayo sa lalang ng dyablo. Ang sabi niya rito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu. Maraming tao ngayon hindi nananalangin sa Espiritu. Papaano? Papaano ang tao makikita na hindi nananalangin sa Espiritu? Selfish. Hindi nauuna ang kingdom. Dapat kasi pag Christian ka, may ministry ka. Hello? At ang panalangin mo, nagbubuhat sa Diyos, sa Espiritu, na ang ministry mo mapag-inam. Amen? Kaya may susut mo yung mga baluti ng Panginoon pag nanalangin ka eh. Bakit? May ipinigay sa ating ministry. Bawat isa po sa atin. Iba-iba lang po tayo. Itinuturing tayo parang magsasaka. Ang illustration para tayo magkasaka. Pero ngayon, spiritual, tayo iglesia ng Diyos na buhay kasi po ito rin eh. Nasa context pa rin po tayo eh. Sabi niya, nananalangin saan? Sa lahat ng panalangin at daing sa buong, kailan daw po? Panahon. Pag sinabi nananalangin sa buong panahon, hindi ka na ba magsasalita para doon sa pamilya mo? May gagawin ka, may trabaho ka? Yan na ba ang ibig sabihin niya? No. Ang ibig po sabihin dyan, yung buong pag-iisip mo nakatuon sa pinanalangin mo. Sometimes, pag tayo nananalangin, hindi natin ginagawa yung pinanalangin natin. Nangyayari po yun. Ano po tayo? Usapan po tayo na Hindi ba't nanalangin ka, Lord, tulungan niyo po ako makapag-evangelize doon. Hindi mo naman pinuntahan. Paano? Tingin mo ba yung panalangin mo may bunga? Hindi magbubunga. Kasi hindi mo pinuntahan eh. Ang laman ng panalangin natin ganito, Panginoon, tulungan niyo po ako na aking pamilya ay masiran man lamang. Ayaw mong dalawin, gusto mo pumunta sa'yo. Pag pumunta niya sa'yo, iba ng topic. Pero pag ikaw sumadya, ikaw magbibigay ng topic. Amen. Tama o hindi? Kasi pag ikaw sumadya, ibig sabihin, ikaw may daladalang balita. Amin po ba? Kaya nga ang panalangin natin minsan, hindi nagiging mainam. Walang application. Yung nananalangin sa Espiritu, ginagawa niya kung ano'y panalangin. Si Jesus Christ na nanalangin, sabi niya, gawin niyo po ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Anong ginawa niya? Inalay niya ang buhay niya. Pinuntahan niya yung ministry niya para doon sa mga banal. Sa mga pinili. Amin po ba? Panginoon, wag ang nais ko, ilayo mo, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Nananalangin siya sa Espiritu eh. Pero nakakaramdam yung kanyang flesh ng hirap. Nadadanasin niya. Pero wag ang kalooban ko ang masunod. Ang kalooban mo, sisigi ako, pupuntahan ko yon. Sasadyain ko yung panalangin ito. Maraming panalangin na hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, tsatsagain mong puntahan yung pinanalangin mo.
Amen. At ang sabi niya rito, sa daing sa buong maghapon, ibig sabihin, persevering. Yung isip mo, 24/7 nag-iisip doon sa pinanalangin mo. Sa iyong ginagawa. Kahit, di ba, pag meron kang trabaho, iniisip mo yung gagawin mo bukas kahit gabi na. Di ba? Ano yung susuot ko bukas? Ano yung sapatos, di ba? Ano yung ulam bukas, di ba? Inianda mo lahat eh. Di ba? Kasi sasadyain mong pumasok. Amen. Ang pagkatanim, ganun din. Ang paglilingkod sa Panginoon, ganun din, sasadyain mo. Kaya nga, persevering, tsatsagain mo talaga at pupuntahan mo. Sasadyain mo, ibig sabihin, kailangan mong sugurin yung panalangin mo para makita mo yung bunga ng panalangin mo. Siguro sinasabi ng Panginoon, kamot sa ulo, anak, hindi ka na mapupunta eh. Sinasabi mo eh. Hindi ka na mapupunta. Hindi mo alam, sasamahan kita. Ang kapangyarihan, gumagabay sa iyo. Diba? At ang sabi niya rito, at magpuyat ng buong ilang oras. Minsan, inoorasan natin, ay Lord, 3 oras na ako nananalangin. Ganun ba yon? 1 oras? Hindi po. Ang sinasabi mong panalangin dyan, itinutuon mo talaga ang buong buhay mo doon sa sinabi mong panalangin. Amen. Sometimes, nagsalita na nga tayo ng panalangin tungkol sa salita ng Panginoon, di ba? Ito, makapangyarihang panalangin, yung ganapin mo ang salita ng Panginoon sa buhay mo. At ang sinasabi niya dyan, personal sa atin, sa bawat isa sa atin. Ang iglesia ng Diyos na buhay, meron pong pananalangin niya, kaya kailangan sadyain mo, tiyagain mo. Pagpuyatan mo, pag sinabi pagpuyatan, ang buong buhay mo nakalaan dyan. Hindi tayo pakitang taong manalangin. Magaling lang tayo manalangin ba sa harap ng tao? Dapat personal po ito eh. Pinupuntahan ko ba ang aking pinanalangin? Kasi ito'y pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi siya na nga naglalagay ng panalangin sa atin eh. Ang Spirit, meron tayo Spirit eh. Siya yung nagpapalabas ng panalangin. Ginagamit po tayo. Ngayon, sasadyain mong puntahan yun. Kasi kasunod yan, may mga vision, di ba? Kaya sasadyain mong puntahan. Kasi bakit? Napupuspos ka ng panalangin eh. At ang sabi niya po dyan, daing patungkol sa iyan, sinasabi ko kanina, sometimes ang panalangin natin, puro makasarili. Hindi natin pinupuntahan yung patungkol sa mga naglilingkod. Hindi nyo po alam, ang tagapaglingkod na kasama nyo, kaagapay nyo po yan sa kingdom ni Lord. Papaano kung ikay panalangin mo, Lord, pagpalain nyo po ako, Lord. Pinagpala ka na nga eh. Lord, bigyan nyo po ako ng pamasahe, Lord, na makapunta. Meron ka na nga. Diba? Sometimes, tamad talaga. Yung pinanalangin mo, nakalimutan mo na. Kaya nga sinasabi dito, buong panahon, ibig sabihin yung pinanalangin mo, buong panahon mong iniisip kung nagpa-prosper ba o may darating na. Nananabig kasi tayo sa mga pinanalangin natin, di ba, na matupad. Kaya nahihiramin. Wala naman nanalangin dito na ayaw mangyari yung pinanalangin eh. Pero naging problema, ayaw puntahan. Yung inilabas ng iyong bibig. Okay, mahalaga po yan. Kaya kailangan sa ating pagtatanim o dahil tayo magsasaka, kailangan ng katyagaan. Yan po, pinapakita po niya sa lahat ng mga banal. Alam niyo po ba, pag magsasaka ka, may mga kasama ka rin naman eh. Di ba? Di ba, ang dami niyo magtatanim, minsan pila-pila sila sa palay, di ba? Sa palay, di ba, hali-halera sila, di ba? Sabay-sabay sila. Kita mo yung mga kamay nila, parang ang bibilis, tapos sabay-sabay silang gumagano, no? Pagkuha dito, ganun sila, sabay-sabay dumadakot ng nila, yung parang binhi na nakatayo na, yung maliit na uhay na. Sabay-sabay sila, makikita mo, ang galing ng nila. Bakit? Bakit kaya? Kasi nagkakaisa sila. Hindi na iiwan yung isa, naandun na sa kalahati yung isa nasa bungad pa lang kasi ang lamya ng tanim. Hindi po pwedeng ganon.
Ang tinawag sa kingdom ng Panginoon, nagtsatsaga. Kasi kung wala kang abilidad, hindi ka po pwede dyan. Hello? Kaya naunang tinapik natin yung abilidad, may kakayahan talaga, may kakayanan. Dahil naandun ang Panginoon, binigay niya yon at naandun siya para gabayan tayo. Can I hear amen? O, tuloy po natin na ano lang po yan. Panglima. O, mabilis lang po tayo. Panglima, ang magsasaka ay dapat, English, ano po sa English niyan? Watchful. Pag sinabi mapagbantay, ano babantayan ito? Yung kanyang tanim. Kasi pagka nagtanim ka, at eto na, may bunga na, di ba? Baka yung ibon na andyan, tukain. Di ba? At baka yung hanep, puntahan yun. At baka naman alam nyo po yung mga daga, di ba? Sa mga palayan po, pwede mangyari, pag wala kang pagbabantay, ano mangyayari? Natutulog ka sa gabi, wala na kinabukasan, ang pinaghirapan ay wala na. Isang napakalagang katangian na dapat gawin ng magsasaka ay ang magbantay. Sa bawat ministry, makinig kayo mabuti, makinig kayo. Ito, tinutukoy dito, yung ministry ni Apostle Paul na ipinapasa na, kanino? Kay Timothy. Sabi niya, magbantay ka. Kaya ako ginamit ito sa pagbabantay. Tignan mo mabuti. Anong sinasabing tignan mo rito? Ang kasamahan mo ba? Unang titignan mo dito, ikaw mismo. Tutulog-tulog ba ako? Papatay-patay ba ako? Sino po dito yung 20 taon ng Kristiyano? Sino po? Sige po, totohanan po tayo. Magbantay tayo. Kasi baka marami tayo hinasik, hindi natin napakinabangan. Kasi sabi ng pinag-aralan natin, kapwa sila makikinabang yung may-ari at yung naghasik. Pag nagbunga, kapwa silang makikinabang. Hello? Hello, hello, hello. Yung pinagawa ba ng Panginoon sa iyo, sa atin, halimbawa sa atin lahat, yung pinagawa ba ng Panginoon sa atin, nakinabang ba tayo? Kung hindi, ibig sabihin, meron tayong kulang. Ito, pagbabantay. Amen. Gusto ng Panginoon, umani siya, unang-una siyang aani. Kasi pag umani siya, hindi pa pwedeng ikaw hindi makabahagi ayon sa ating text na ginamit. Ang nagmagsasaka, siya ang una nakakabahagi doon sa kanyang pinaghirapan. Amen. Kaya nagpakahirap na tayo, ba't di pa natin ayusin? Hello? Kaya nga, sinasabi natin, John chapter 4:36, ang umani ay tumanggap ng upa, nandiyan po yan, binalik ko lang po, at ang nagtitipon sa buhay na walang hanggan. Sa kingdom si Jesus Christ, ang context ito sa John chapter 4, makinig kayo mabuti, yung Samaritanang babae, di ba? Di ba? At sabi ng mga alagad, umalis yung mga alagad, ang kausap ng Panginoon, yung babae. Sabi niya, may pagkain ako na hindi nyo nalalaman. Pagkain ko'y sundin ang kalooban ng aking ama. Di ba? Kaya kaya kumuha ng pagkain, sabi niya, kakain siya. Kasi nga, meron pa siyang ministry doon sa babae. Bakit? Hindi pa tapos. Ilang libo pa ang kikilala sa pamamagitan ng patotoo ng babaeng Samaritana. Amen. Kaya sabi, dumating yung mga alagad. Pagdating ng mga alagad, alam mo, nagparabol si Jesus Christ. Ayan po yung parabol na sinasabi diyan. Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Yung mga alagad ko, umaani na kayo. Ako nagpakahirap dyan. Ang sabi niya rito ay nagtitipon sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung kayo katuang kong sa ministry ito, kayo'y nag-iipon sa kaharian ko ng buhay na walang hanggan. Dinadala niyo yung mga kaluluwa sa buhay na walang hanggan. Pero ako nagpakahirap dyan. Isinama lang tayo sa kingdom. At ang sabi niya dyan, upang ang naghasik at ang umani ay kapwa magalak. Siyempre, unang doon, nagpakahirap talaga ang Panginoong Hesus. Ngayon, isinama lang po tayo para umani. Sometimes,
kasama na nga tayo sa pag-aani, kinatatamaran pa nating umani. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain pag ang Diyos na pagpala. Amen. Pag ginawa mo yung ministry mo, hindi mapapangutangan ng loob ang Diyos. Amen. Kaya hindi umaani, kasi bakit? Hindi nagpapantay. Pagkatapos magasik, magtanim, wala na. Tingnan po natin. In Mark chapter 12 verse 1, ito po ang sabi. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila ng mga talinghaga, ang mga alagad at mga tao. Ito yung talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubas, sa ubasan, sa isang ubasan. Nagtanim siya sa isang ubasan. Ibig sabihin, yung lugar na yon ay ubasan. Di po ba? Ay itatanim po doon. Pag sinabing ubasan, pines po yan. Pagka ginamit yung salitang ubas, pines need po yan. At marangyang pagkain po yan sa panahon nila. Ibig sa atin, sa today, sa ating panahon. Pero ginamit niya, ibig sabihin, special. Amen. Sa paglilingkod, special yung gagampanin natin. Hello, hindi basta-basta yung ministry ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ang sabi niya yan, at binakuran ng buhay na punong kahoy. Pag sinabi binakuran, may knowledge siya na dapat maingatan yung lugar. Di po ba? Binakuran. It signifies to Israel. Sa Israel po yan sinabi. Kaya sa Israel po, yung bakod na yan, buong Israel po yan. Ubasan po yung Israel. Makinig kayo mabuti. At sabi niya, at humukay roon na isang pisaan ng ubas. Ito po gusto kong sabihin. At nagtayo ng isang bantayan. Bakit kaya naglagay ng bantayan? Sa isang salita, yaan po yung tower. Tower po yan. Sa isang makikita nyo po yung bukid. Bakit yung bahay mismo nasa gitna? At merong parang poste siya na gano'n, di ba? Di ba? Kasi para kita niya yung mga tinanim niya. Hello? Hello? Bakit kaya ganoon? Kasi nga natural sa mga magsasaka, gusto niyang ingatan yung kanyang pananim. Baka may sumira. Hello? Ibig sabihin, dapat nagbabantay tayo. Una, kanino? Sa ating sarili. Kasi pag tulog ka, paano makikita yung pananim mo at yung mga kaaway na papasok? Kaya hindi tayo umaani kasi nga hindi talaga tayo nagbabantay. Matapos natin pinaghirapan, maghapon na nga tayo. At alam natin yung panahon ng gabi na andyan na yung pumupunta yung mga kulisap, anong paraan natin yung kinabukasan? Diba? Diba? Alam natin yung mga huni. Diba? May mga daga, may ibon. Di po ba? At gayon din sa ating ministry, alam po natin yan. Hindi po pwedeng may abilidad ka na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi niya diyan, at nagtayo na isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka. Sa isang magsasaka? Marami. Marami tayong mga nasa kingdom. Dapat nagkakaisa po tayo. Nabantayan. Amin po ba? Ang ating una, sarili. Pangalawa, tignan natin yung ating ministry. At sabi niya, at umalis daw po ito, yung may-ari, pumunta sa ibang lupain. Sinakita niyo po, pinagkatiwala po ito. Inirelate ko po ito sa atin, kasi sa Israel po yan po, pwede po sa atin. Amin po ba? Sunod na verse po, puntahan po natin. In Matthew chapter 26, verse 41, okay, hindi ko na po binasa yung verse 2 kasi mamaya gagamitin ko po yan. Kayo'y magpuyat at, inuulit ko po na naman. Pag sinabi bang magpuyat, ito po ba yung buong magdamag, hindi ka matutulog, nananalayan ka lang? Hindi po. Minsan lang po ito ginawa ni Jesus Christ sa mga alagad. Hindi po ito simula ang unang tinawag yung mga alagad at ginawa na niya ito gabi-gabi sa kanila. Hello? Isang beses lang pong senaryo ito na nangyari sa kanila. Magpuyat kayo at magsipanalangin. Ano ibig sabihin ito? Kasi narito, sa sinasabi niya rito, yung mahalagang bagay.
Kasi sa gabing ito, huhulihin na si Jesus Christ. Hindi pa nila nararamdaman ng kanilang pinagkatiwala na siya'y huhulihin na. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila makita? Bakit? Dahil ba walang espiritu? Hindi po. Meron na po silang espiritu ng aral na alam nila isang araw dadakpin si Jesus Christ. Ibibigay sa mga matatanda sa Israel para siya ay patayin, para magdusa sa katubusan ng kasalanan nila. Pero binaliwala nila yung aral na yon. Ibig sabihin yung aral, isa po itong uri ng pananalangin na kailan mangyayari. Hindi nila pinuntahan yon. Kaya sabi rito ng Panginoon, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Tingnan nyo po yung nangyari nung matapos si Jesus Christ dakpin. Kung ano-ano ginawa ng mga alagad na tuliro. Hello? Nagulat po sila sa nangyari. Si Pedro na ang angas. Di po ba? Ang yabang, hindi lang maangas. Di ba sinabi niya, sa tabak ko dadaan, sa kamatayan yung sinong dadakip sa iyo. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Isuksok mo yan. Hindi ako pumarito kasi, kaya nga dapat magpuyat yung ilang beses po sinabi ni Jesus Christ yan. Balik na naman ang Panginoon doon sa pagdating niya, natutulog na naman yung 3 alagad. Diba? Kaya sila pumasok sa tukso kasi nga hindi sila nakibagay sa panalangin na daladalahin ng ministry na binigay sa kanilang Panginoon. Amen. Nagpapaalam na ang Panginoon sa kanila, huhulihin na siya. Hindi pa sila tulog-tulog pa rin, ayaw nila magbantay. Hello? May nangyayari na sa church, pinababayaan natin. Hindi natin binabantayan. Ilang taon na po tayo. Yung hinasikan natin, pamilya natin, nasana. Hindi natin binabantayan. Takas ang salita. Pag magsasaka tayo, dapat gumagawa tayo ng bantayan para magmasid. Amen. Help me, Lord. Galit na po yata sila. Nawa po tayo magising bilang magsasaka. Bakit ginagamit po itong pagbabantay? At sabi niya, para huwag kayong magsipasok sa tukso, ang espiritu ng katotohanan ay may ibig. Datapwat mahina ang laman. Gaano kahina si Pedro? Samantalang siya ang pinaka-finest kung sawagin sa kanila. Ang tawag sila yung son of thunders, di ba? Tinawag sa kanila. Kung gaano katindi ang kataga sa kanila. Pero bakit siya bumagsak sa laman? Alam niyo kung bakit hindi siya nagbantay sa sarili niya. Yung mga salitang pinakinggan niya kay Jesus Christ, hindi ito pumasok doon para puntahan yung layunin bakit huhulihin si Jesus Christ. Kaya tinaga niya pa yung tenga ni Malco. Di ba? Kasi nakipaglaban siya saan? Sa laman. Hindi sa espiritong tinanggap niya kay Jesus Christ. Amen. Isa po yan na dahilan kung bakit tayo ay hindi lumalago. Hindi natin nababantayan ang ministry unang meron tayo. Kung ano-anong ministry ang gusto natin puntahan. Naninermon na po si pastor. Hindi po ako naninermon. Nagtuturo po ako para tayo magising. Hindi po kayo tinawag dyan ng walang abilidad. Lahat tayo ay may abilidad na ibinigay ang Panginoon. Kasi pag wala kang abilidad, hindi ka Christian. Ito ang totoo. Kasi ang Diyos, kaya ka binigyan, alam niyang kaya mong gawin. Bakit naandyan ang banal na espiritu? Nasasama sa iyo. Yung kapangyarihan niya ang kikilos pag hinanda mo sarili mong ipagamit. Hello. Kaya nga yung isa sa talento, tinago niya, hindi niya pinagamit eh. 'Di ba? Pag tinago, ano ibig sabihin noon? Ayaw niya magsipag, ayaw niya magtiyaga, ayaw niya magtiis. May abilidad naman. 'Di ba? Bawat kaya, binigay yung bawat kakayanan eh.
ka sa kingdom na walang abilidad. Lahat po yan merong abilidad. Hanapin nyo. Hanapin natin. Si David, pinag-aaralan ko, si David, tagapangalaga lang ng tupa, pero yung abilidad niyang mag-alaga, pati buong Israel, inalagaan niya. Doon pala siya papunta. Kasi sa una pa lang, maayos na. Paano niya iningatan yung mga tupa? Amen? Nagbantay siya, even yung si Gulayat, di ba? Ang ministry niya, saan? Doon sa may ilang, kasama yung nagpapastol siya ng mga tupa. Doon siya natuto paanong mag-isling. Para habulin yung mga leon. Doon siya natuto, hinasa niya yung kanyang pag-worship. Tumutugtog, ang tawag yan dito, yung lyre ba yan? Ha? Harps, o di ba? Yung maraming kwerdas na ganyan. Kaya siya, tignan mo, ang ministry niya, nagamit. Di ba? Napag-inam. Bakit? Kahit nandun ka sa maliit na gampanin, makinig kayo mabuti, magbantay ka. Siya nagbantay. Hindi niya pinabayaan yung mga tupa. Kasi baka may pumapasok eh. Kailangan ko magbantay. Kaya ang galing niya, sentrong-sentro sa ulo. At sa pagtutugtog, saan niya nagamit yon? Si Saul ay pinahirapan ng masamang espiritu. Tinugtugan niya lang, di ba? Lumaya, di ba? Hello? See? Kita nyo, sa isang kanta lamang, lumayas ang masamang espiritu kay Saul. Maya-maya, sisibatin na naman siya. Di ba? Kita nyo yung heart ng servant. Kasi bakit? Alam niya may kakayanan siya. Kasi ang Diyos, hindi ka tatawagin na hindi ka bibigyan ng kakayahan. Amen? Mahalaga po yun. Kaya unang-una po yun eh. Magbantay. Mahalaga po yan. Pang-anim at huli, matatapos na po tayo. At dito makikita natin, ang magsasaka ay dapat, pakibasa po. Merong isang kwento. Ba't naman ganon? Puro na lang kumpanya yung nauna. Ba't yung kumpanya yung mayaman? Alam niyo kung bakit? Dapat ang mga nagtatrabaho, ang unang yumaman ay yung kumpanya, yung may-ari. Kasi kung di yumaman yun, na-bankrupt yun, yari ka. Saan ka pupulutin? Diba? Kaya nahihiramin. Kaya dapat ang magsasaka nagmamalasakit sa may-ari. Hindi talaga siya nagpapabaya. Kaya kailangan babantayan niya yung mga binhi na ibinigay sa kanya at yung lupa. At yung anong sistema na dapat gawin, ginagawa niya na may buong pag-iisip. Amen. Kaya nga, kahuli-hulihan ito, nagmamalasakit sa may-ari. Kasi bakit? Binanggit na naman natin. Pag napasagana ang may-ari, sasagana ka rin. Kaya nga pag ang kumpanya ay lumaki ang kita, naging milyon. Hindi ba't meron kang bonus? Hindi mo pinaghirapan yon. Kasi ang sahod mo, monthly, buo na, binibigay. Hello? Pero yung ibinigay sa'yo, napakalaki. Bakit? Kumita eh. Kasi bakit? Nagmalasakit ka eh. How much more ang Diyos natin? How much more ang Panginoon natin na nagmamay-ari ng sakahin? How much more ang Panginoon na nagmamay-ari sa ating mga nasasakupan at sa atin? Amen. Mas matinding magalak ang Panginoon. Bakit? Inuna niya na nga yung kaligtasan natin eh. Yung mga biyaya tinatanggap natin, material, bonus na lang po yan eh. Health natin, bonus lang po yan. Bakit? Pinagamit natin sa Panginoon eh. Sige, palakpakan niyo si Lord. Kasi pag di nagmalasakit, ano mangyayari? Pag umaani na, itatabi yung 10 kaban na bigas. Diba? Nag-iisip ng pakinabang. Hindi niya alam, higit pa rin sana ibibigay sa kanya. Kung nagmalasakit lang man siya, doon sa may-ari. Amen po ba? Amen po ba?
O isang kwento, babalik ko yung dati kong kinukwento. Alam niyo po, yung isang tao, sabi niya, ipagtayo mo ako ng bahay. Ito ang design, ang ganda. Tapos siyempre, ikaw na bahala. Binigay doon sa alipin. Ang ginawa ng alipin, binawasan yung simyento, binawasan yung bakal, kinalakal niya talaga. Tapos yung imbis na sa isang ginamit, 4 lang siguro, 5, di ba? Tapos yung pintura, imbis na may masilya, itinapal na lang. Tapos yung trase siguro, dapat ibakal, ginawa niya lang po ito ng kahoy. Eto na, dumating yung may-ari. Sabi niya, nakita niya, wow, ang ganda. Sabi ng may-ari, wow, ang ganda. Sabi niya, oh, alika. Sabi, sige po, boss, pasok po kayo. Ba, ang ganda ng pagkakadesenyo ah. Ang pala naman yan, ang ginawa lang niya, panlabas lang. Yung mga ilalim, binawasan ng bakal, simyento. Tapos sabi nung may-ari, alam mo, dahil nagalak ako, sa'yo na po yan. Sabi niya, sa'yo na yan. Ang sabi nung gumawa, hindi po, Panginoon, sa inyo yan eh. Kasi ayaw tanggapin, kasi sa kanya babagsak yung ginawa niya. Baka lumindol, gumuho. Ayaw niya matulog doon. Substandard ang ginawa niya. Ano tinuturo po sa atin? Hindi siya nagmalasakit sa may-ari. Kasi hindi niya alam sa kanya pala ibibigay, ipapamana. Hindi mo alam ang pagkilos ng Diyos. Bakit hindi natin pagbutihin ang pagmamalasakit sa may-ari? Kaya bawat isa sa atin, pag-aari tayo ng Panginoon, di po ba? At yung binigay sa ating ministry, pag-aari ng Panginoon yan. Kailangan magmalasakit tayo sa ministry binigay sa atin ng Panginoon. Pag hindi tayo nagmalasakit, sige, sa'yo sana yan eh, yung mga ibinigay ko sa'yo. Bakit? Pagbabalik ko, pangungunahan mo yan, kasama kita dyan eh. Si Jesus Christ, di ba, pag kinuha tayo sa iking kami ng Panginoon, didigmayin niya yung mga naiwan dito, tayo na mamumuno, kasama si Jesus Christ. Paano kung di tayo napagkatiwalaan? Saan tayo? Gagala-gala tayo. Amen? Wala tayong pinamumunuan. Kasi bakit? Ipapamana rin sa atin ng Panginoon yan. Kaya yung makasariling hangarin, alisin natin. Bakit? Dapat tayo magmalasakit una sa may-ari, ibig sabihin kay Lord. Kasi bakit? Siya talaga ang tunay nagpakahirap dyan. Buhay niya, inilalay niya para sa atin. Buhay ang inalay niya para sa iglesia. Amen? Sa atin. Tayo katulong lang tayo ng Panginoon na umani. Amen? Mark chapter 12 verse 1 and 2. Ayan na po, babasahin ko na po yung verse 2. Ayan. At sa kapanahunan, di ba, nagtayo ng bantayan, naglagay ng punong buhay, nag-ubasan, di ba? At umalis yung may-ari sa verse 1. Kasi iniwanan doon sa mga naiwan. At sa kapanahunan na nagsugo siya ng isang alipin, nagpunta na, eto na, may alipin na sinugo, sa mga maghasaka, upang tanggapin niya sa mga maghasaka, ang mga bunga ng, yung parte ng Panginoon, pinakukuha na. Ang kontes ito, anong ginawa nila? Pinatay nila yung kukuha ng parte. Gusto nila suluhin. Nagmalasakit ba sila? Kung babasa yung contest niya, pinadala niya. Yung kauli-huli, pinadala niya yung anak niya, si Jesus Christ. Pinatay din nila. Diba? Nagsugo siya na ito, tagapagmana to, patay na natin ito. Diba? Kasi contest ito sa Israel eh. Pero pwede ito i-apply sa atin bilang isa iglesia ng Diyos na buhay. Kasi tayo ay spiritually, tayo ay Israel. Amen? Tayo iglesia ng Diyos na buhay. Pinag-aralan po natin yan. At dito, pinapakita na dapat tayo ay may malasakit. Bakit? Siguradong babalik ang may-ari para tanggapin ang bunga na kanyang pinagpagalan. Ipinagkatiwala lang sa magsasaka, verse 1, di ba? Di ba? Umalis na siya, di ba? Ngayon, kailangan niya tumanggap eh. Isa pa, in John chapter 4, verse 37 to 38, na ito yung context na binabasa ko ang kanina pa at nung nakaraan pa. Sapagkat dito ito ang kasabihan. Sabi niyo po kasabihan. Hindi po ito kwentong kotsero lang, kundi ito yung nangyayari. Isa ang nagasik at iba ang umani. Si Jesus Christ ang nagasik, sino umani?
ang mga alagad sa context na yan. Dumami na yung kumilala kay Jesus Christ dahil sa Samaritana na nagtiwala kay Jesus Christ, di ba? Sino yung katuwang niya ngayon? Yung mga alagad na datingan na. Sila ngayon ang nag-usher sa mga taong kumilala kay Jesus Christ dahil sa patotoo na isang babaeng Samaritana na baluktot ang buhay na nabago. Amen. Verse 38. Sabi niya dito, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi nyo pinagpagalan. Sino ba nagpagal? Si Jesus Christ ang kausap lang ng babae, di ba? At yung kamatay ni Jesus Christ, yun ang tunay na pagpapagal, alang-alang na makakilala lamang ang mga tao. At ang kontes ito, yung babaeng Samaritana. Upang anihin nyo, alin? Yung mga ginawa ko sa pangangaral, sa conversation namin ng babae ito, at yung kanilang buong baryo ay kumilala sa akin. Dahil sa patotoo ito, aanihin nyo na. Kaya totoo yung kasabihan. O, yung sinasabi diyan. Iba ang nangaral at kayo ang siyang ano daw po? Nagsipasok. Basahin po natin. Nagsipasok sa kanilang kita nyo po, sumabit lang tayo. Yung mga alagad sabit lang pero sila'y pinagpala. Sa context natin, biruin mo, tayo kauli-hulihan, tayo yung mga hintil, ipinasok tayo ng Panginoon para umani. Ibig sabihin yung pinagpagalan ng Panginoon, tayo na yung aani. Katatamaran pa ba natin? Magsasaka tayo, take note, magsasaka po tayo. Huwag natin baliwalain kung ano inabilin sa atin ng Panginoon. Mahalaga po yan. Now, gusto ko na pong tapusin pero meron pa po akong, sana bigyan nyo pa po ako ng konting panahon. Okay lang po ba? O, okay po yan, hanggang alauna. Okay, the cause of unproductive. Sabi nyo po, the cause. Hindi po post yan, hindi post. Hindi post, hindi po laban. Ang ibig po sabihin dyan, the cause, yung dahilan. Yung dahilan ng hindi mabunga. The cause. Pasensya na po, hindi po natin nabagot, kapatid ha. Pasensya na po. The cause. O yung dahilan. May mga dahilan. Una, sige, mamaya na anak, mamaya na. Una, sinasabi natin, merong abilidad, masipag, matiisin, matyaga, mapagbantay, nagmamalasakit sa may-ari. 6. Ecclesiastes chapter 11. Yan na po anak, sige. Verse 11, chapter 11, verse 4. Okay, tama yan. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik. At ang tumingin sa mga alapap ay hindi aani. Kasi pag mahangin, paano mo isasaboy? Diba? Kasi ang context niyan, yung panahon nila, nila David B. Solomon, kasi sila, yung mga barko nila, kailangan mga lakal. Dadali nila ito sa ibang lugar para kumuha ng mga gamit. Mga ngalakal sila. Ngayon, pag tumitingin sila, ay naku, meron yatang bagyo doon hindi nila papupuntahin yung barko. Po ba? Yun yung context niya, bakit ginamit yung salitang yan. Now, bakit ginagamit natin ito sa pag-asik? Kasi sa panahon nila pag-asik. Ngayon sa magsasaka, bakit ginagamit po natin ito? Kasi pagka tumingin tayo sa panahon, hindi tayo magsisimulang magtanim. Kasi bakit? Lahat ng pananim ay may season. Sa tag-araw, ano pa pwede itanim? Sa tag-ulan, ano pwede itanim? Diba? Ano yung pa pwede sa buong taon na itanim? Lahat ng panahon merong pwedeng gawin na itanim. Hello? Kahit ilang season ang Pilipinas, pwede ka magtanim sa 4 na season na yan. Hello? Kung ikay Kristiyano, makinig kayo mabuti, ang season mo lagi nagtatanim. Hindi man parang yung lugar mang yun parang hindi pa pwedeng puntahan. Magtanim ka. Hindi mo alam kung ano yung babalik, sabi sa una, di ba? Alam niyo po kulang dito, napansin ko dito, walang trust. Meron ka ng ability, wala ka lang trust para ihasik. Kasi bakit? Pag hinasik mo, sino ba kikilos doon? Ang Diyos naman kasakasama mo, di ba? Ginamit ka lang Amen. Ito po pinapakita dito yung walang
pagtitiwala. Puntahan po natin. Yung may abilidad, ayaw mag-isip. Cause ng unproductive. Yung ayaw mag-isip ay meron binigyan ng abilidad, kasi yung una, di ba, may abilidad. Sila yung ayaw mag-isip ng paraan. May abilidad, hindi ginamit, gaya ng isa, itinago. Ayaw mag-isip, paano kumita yung binigay ng Panginoon sa talent, di ba? Anong ginawa yan? Nilubog. Yung 5, kinalakal, nag-isip ng paraan, paano lumago. Yung 2, binigyan din, paano lumago, binigay sa kanila. At yung kaisa-isang meron sa'yo, sabi nung isa, dahil iyan tinago mo, ano mangyayari? Kunin na nasa iyo, ibigay sa meron. Amen? Kasi ang Panginoon, babalik talaga para kunin yung parte niya. At masama pa nga ang naging tingin ng nung isa rito binigyan ng ability. Alam kong ikay, Panginoon, ay malupit. Malupit ba ang Panginoon? Siya na nga, sa kanya na nga ibinihi. Sa kanya na nga yung talent, malupit pa ba siya? Mali ang thinking ng taong ito sa Panginoon. Alam ko, kinukuha mo ang hindi mo pinaghirapan. Ano? Basahin niyo yung context na yon. Masama kasi ang taong ito sa kanyang isip. Kaya binaon niya. Hindi niya ginamit yung talento niya. Kaya ito, bakit ayaw niya mag-isip? Ba't yung 5 nakapag-isip ng para kumita? Hello? Di ba? Kaya yung may ability, lalong ginagamit niya yon, nakapag-iisip ng paraan. Pero ito, yung the cause of unproductive, kasi hindi siya nag-iisip ng paraan. Lahat ng problema, merong solusyon at paraan. Kasi walang imposible sa Diyos. Pangalawa, yung masipag na pangalawang point natin, ano kabaliktaran? Tamad. Di po ba? E paano ani? In Proverbs chapter 20 verse 4, tingnan po natin. Ang tamad ay hindi dahil sa tamad giniginaw di ba? Paano yan mag-aararo? Nakakuyom yung kanyang katawan doon sa banig. Di po ba? Kaya siya ay magpapalimos sa pagpanahon ng anihan. Yung isa nakapagsaka na, naiwan nyo sa kahin niya, anong gagawin niya? Manghihingi ng butil doon? Baka bingin naman dyan. Baka naman dyan. Baka ganun sabihin Kaya minsan, salit lang niya nakakatakot Sana all. Nagtamad ka Nung may pera yung isang kapatiran, sana all. Ayaw mo na magtrabaho. Diba? Minsan nainggit tayo sa mga bagay na tayong may kasalanan. Sana all pa tayo, gumagamit tayo ng salitang ganon. Diba? Kaya ayaw akong gumamit ng ganon Diba? Kasi itinuturo nyo sarili ko Diba? Yung kabaligtaran ng kasipagan ay tamad. Paano ani? Paano na pag-araro tutulog dahil giniginaw. Diba sa madaling araw talaga sinisimula sila nag-araro? Umagang-umaga yan. Malamig talaga yan. Nagbabanat na ng buto yung magkasaka. Diba? In Proverbs chapter 12 verse 27, ito. Ang tamad ay hindi, bakibasa po natin. Mga ngaso po ito. Ano ibig sabihin dito? Yung tamad daw, hindi siya makakatikim nung kanyang huli. Kasi bakit? Bakit kaya? Hinuli na nga niya Diba? Alam niyo po ba, ang mga tao dahil may konting abilidad, nakakapag-trap. Gagawa na ng konting trap, di ba? Nahuli na, nabitag na. Ayaw niyang katayin Di ba? Ayaw niyang katayin Hayaan niya yung kasama niya, katayin niyo na yan. Makakatikim ba siya? Yun yung ibig sabihin niya, nabitag na nga ng pamamaraan Kaso nga lang, hindi ka naging masipag para katayin mo. Paano mo makititikman yung inihaw niyan? Ang sarap pa naman yan. Diba? Sayang lang yung inumpisa mong tactics, ability. Diba? Amen. Yun yung po sinasabi, at kauli-ulian, ngunit, ang mahalagang
Pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. Kaya wag natin sabihin sana all, kasi masipag yun eh. Ikaw tamad ka, paano? O di ba? O di ba? O sa ministry natin, tingnan natin. Paano kung tatamad-tamad tayo, nainggit tayo sa ibang church na malaki? Sana all. Sasabihin natin, pwede ba yun? Magsikap tayo para dumami tayo. Ayaw yata nila, Lord. Di ba? Kaya nahihiramin. Kaya minsan yung paggamit sa salita ng mundo, tayo din bumabalik sa atin. Di ba? Minsan may makeup nga lang, ang ganda mo naman, sana all. Ayaw mo mag-makeup, meron ka naman. Di ba? Gamit na gamit yan, kahit sa kabataan, matatanda, ewan ko, mga kananayan dito, may gumagamit pa niyan. Di ba? Ang ganda ng outfit mo, sana all. Ayaw mo mag-ayos eh. Di ba? Nakakita ng pera, sana all. Magsipag ka para maghanap buhay ka. Di ba? Sa ministry, ganun din po. Ginawa tayo magkasaka ng Panginoon. Huwag natin sabihin, nakita natin yung umaani doon sa kabilang buka rin, sana all. Hindi mo sinipagan eh. Sila masipag eh. Diba? Tamad. Pangatlo, yung matiisin, anong kabaliktaran? The cause of unproductive, dahil siya ay nagtanim, umalis na. Diba? Nang huli, iniwanan na yung huli. Kasi bakit? Maggagabi na. Hindi niya na madadala. Diba? Hindi niya na sinikap. Pang-apat, yung matyaga, anong kabaliktaran? Ano yung matyaga? Ayaw magsakripisyo. Diba yung matyaga, yung sacrifice po yan, ginagawa niya, sakripisyo. Alang-alang sa bunga, tinaasam-asamin niya. Panglima, yung mapagbantay, anong kabaliktaran yan? Ayaw magbantay eh. Natutulog. O pang-anim, yung nagmamalasakit sa may-ari, anong kasunod po niya? Walang. Buti pa yung hospital, may malasakit. Di po ba? Tayo mga Kristiyano, walang malasakit ba tayo sa Panginoon? Tingin natin tayo kasi, ito kasi mabigat eh. Tingin natin sarili. Ako muna, hindi. Si Lord muna. Pag nauna si Lord, sigurado ikaw pagpapalain eh. Put God first. Una sa lahat ng Panginoon. Para lahat ng pagpapala ay may dagdag sa iyo. Diba? O, tuloy po natin. Tapusin ko po ito. Nag-extend na po talaga ako hanggang alauna po ito. Dahil meron pa po dito 30 verses. Katotohanan. Basahin natin. Alam niyo po ba si Jesus Christ? Ibinigay niya ang ministry, kasama siya doon. Tingnan mo, pag hindi mo ginagawa yung nakasanayan mo, yung ibinigay sa iyo, ano mangyayari? Manghihina ka. Amen. Pag ang ministry hindi mo napagyaman, ano mangyayari sa iyo? Isang araw, wala na. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Sister Baby kanina, alam niyo po ba ang ministry is a worship? First thing na ibinigay ng Panginoon sa iyo para bigyan ng karangalan ang nagbigay sa iyo. Ano po sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3? Makipagtiis ka sa akin, di ba? Ng kahirapan ni Kristo bilang mabuting kawal ni Kristo, di ba? Amen. Sa Kanya yan eh. Di ba? Ibig sabihin, yung pagtitiis mo naririyan. Yan yung worship. Pag hindi mo nagampanan yan, parang ang hirap mo nang makapagniig sa Panginoon. Bakit kaya? Ibabalik ko muli ang katagang ito ng salita ni Apostle Paul. Acts 20:24. Ang sabi niya po rito, dadapat hindi ko minamahal ang aking buhay, waring sa akin ay mahalaga. Why? Ministry niya ay life. Humihinga siya dahil sa ministry. Si Apostle Paul nabubuhay dahil sa ministry ibinigay sa kanya ng Panginoon.
Even sa kamatayan doon sa kulungan, na alam niya, kaya sinasabi niya kay Timothy, na hiyahain na siya, pero ang buhay niya kasi ay ang pangangaral. Kahit anuman ang cause na mangyari sa buhay niya, kasi ang mas mahalaga ay ang ministry. Huwag natin gayahin yung mga, halimbawa ako, huwag niyo akong i-imitate yung ministry kasi meron binigay sa yung ministry. Hindi gaya-gaya po ito. Personally, meron kang tinanggap sa Panginoon. Pagyamanin nyo. Ang sabi niya rito, dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Mahalaga naman talaga. Maganap ko lamang ang aking tungkulin o ministeryo. Ibig sabihin, kaakibat, kasama ng kanyang buhay na mahalaga, yung pinaka-finest na buhay na meron na siya na tinanggap sa Panginoon. Diyan ka magsisimula ng worship. Pag ginagawa mo ng tama yan, siguradong nagwa-worship. Kalulugdan ka, nagtala. Verse 4 pala, yun. Upang kalugdan tayo, nagtala sa atin bilang pagkakawal. Di ba? Naalala nyo? Hello? Kasi yung ministry niyan, naandyan yung pinaka-grace. Amen. At ang sabi niya, maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon. Ibig sabihin, mas mahalaga yon kaysa sa aking buhay na waring mahalaga sana. Dahil tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yun yung ministry niya. Kaya meron po tayong sulat ni Apostle Paul. Amen. At dito pinapakita kung gaano kahalaga ang ministry. Kaya ang ministry hindi basta-basta. Sabi niyo po, hindi basta-basta. Pinaghirapan ng Panginoon yan, binigyan ka ng gift na yan, natuklasan mo na yan, gamitin mo ng maayos. Amen. Huwag tayong makigaya. Ba't si ganun? Ba't si ganun? Huwag ganun. Iba yung ability binigay sa inyo ng Panginoon para dyan. Amen. Tuloy po natin. Proverbs chapter 27 verse 23. Conclusion po tayo. Okay. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo ay hindi po yan. Pero mali po ng verse pala nakalagay diyan. Pero saktong 27 po yan. Okay. Mali po yung naitala po diyan. Hindi ko po na-review po yan. Ang sabi po sa Proverbs, kaya nagdadala po ako ng Bible dito Hindi ko po na yan. Proverbs chapter 27 verse 23, ito po ang nakalagay. Iba po pala yun na ilagay dyan. Magsipag ka na. Alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. Sabihin niyo po, alamin. Sikapin, magbantay. Kaya nga isang nating kategory ng ating pagiging magsasaka, magbantay. Ito naman para sa kawan. Ang sabi niya rito, magsipag ka. Sabihin po, magsipag. Hindi tamad. Ang sabi niya, magsipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, 23, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Bakit kaya? Kasi baka may numanakaw na ng kawan mo Magsipag tayo, kaya kasama yung pagbabantay. Magtiis tayo, harapin natin yon. Kasi baka may umagaw. Hello? Baka kinabukasan wala na tayong makita sa kawan. Baka isang araw wala na tayong makita sa bakahan. Amen po ba? Isang araw, pamilya mo, wala na rin sa tabi mo. Bakit? Hindi sumusuporta. Kasi hindi mo sila binabantayan. Baka nasa pagkakamali ng buhay, hindi mo pinapayuan. Amen. Literal po yun sa ating buhay. Realidad po yun. In Hebrews chapter 6, verse 7 to 12, last verse po natin. Buti last verse na, kala ko alauna Sapagkat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumagpak sa kanya, ay tinutubuan ng mga damong pakikinabangan. Alam niyo po ba, bakit nagbibigay pa ng pakinabang yung mga damo? Kasi may mga damong pagkain.
Totoo po ba? At yung mga, tama po yun, at yung damo po, pwede rin pagkain ng mga hayop. Hello? May pakinabang ang lahat. Ngayon, isa pang pakinabang niya, di ba pagka naipon nyo po yan, pwede ng usok, pantaboy sa mga insekto. Di ba? Mahalaga po yun. Ano lang po, na ano ko lang. At tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Imposible naman pag nagpagal ka, hindi ka biyayaan ng Panginoon ng ulan. Hello? Hindi ka tulungan ng Panginoon, imposible naman yon. Kaya ang pagpapala mula sa Diyos. Verse 8 hanggang 12 po yan. Datapat kung namumunga ng mga tinik at dawag, ano po ito parang ano po ito, wag po natin puntahan ito. Kaya binanggit ito para wag natin puntahan. Kung ang namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa, sabi niyo po malapit. Pero hindi po siya sumpa. Hello? Ibig sabihin, yung mga hindi na pakinabangan, yung mga naghasik dito na parang walang bagay na kanyang pinaghirapan na tanggapin, parang walang anuman sa kanya, bahala na si Lord dyan. Huwag ganon. Kaya tayo nandyan para tayo ay gamitin. Hindi bahala si Lord. Ang sabi niya dyan, at kanyang hihintayin ay ang susunugin. Sino ba yung susunugin dito? Siya ba? Hindi. Ang susunugin dito, yung kanya dapat inani, mawawala. Hello? Mababaliwala, mawawala ng saysay. Gaya ng pinag-aralan natin. Dumaan sa apoy, ano nangyari? Yung gawa niya ay nasunog. Amen. Kaya siya malapit sa sumpa, pero hindi po siya sinumpa. O verse 9. Para mabilis po tayo, magkatapos na po ako. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos. Sabi niya po, naniniwala. Sabi niya, na magagaling na bagay tungkol sa inyo. Alam niyo po ba, bakit tayo ginawang Church of God? Kasi napakagaling ng Diyos natin. Ang paglikha sa church para sa atin. Naglagay po siya ng tagapaglingkod para maging maayos. Amen. Ganong katalino ang Panginoon. At ang sabi niya, lubos na magaling na bagay tungkol sa inyo at ang sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagaman kami ay nagsasalita ng ganito, verse 10, sapagkat ang Diyos, eto po, makinig kayo, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Akala nyo ba, Panginoon, di nakatingin sa atin sa ginagawa natin? God is watching sa bawat ministering ibinigay niya sa atin. Sabi niya, gawa at pag-ibig na iyong ipinakita, hindi lang pinakita sa kanyang pangalan, ito pa, na inyong paglilingkod sa mga banal. Ano yung context in chapter 6, verse 7, 8? Hindi paglilingkod sa paningin ng tao, kundi paglilingkod sa Panginoon na gaya niya. Di ba? Naalala niyo yung context natin? Ephesians chapter 6. Di ba? Gagawin mo ito na may nakakakita man, wala. Bakit? Ginagawa mo kay Lord. Amen? At ang sabi niya po, sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon ay, ayaw ko na. Naglilingkod. Sabi niya po, naglilingkod. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung tama, nagsisipag siyang ginagawa. Nagtsatsaga siyang ginagawa. Diba? Verse 11. At ninanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap, diligent sikap, sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Habang tayo naghihintay na pagkuha ng Panginoon sa atin, dapat tuloy-tuloy, consistent yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Lalong sumasagana pa. Verse 12, last po. At dito na po magtatapos. Sabi niya, at huwag kayong mga... di ba? Di ba tuloy-tuloy paglilingkod sa mga naon ng verses? Kaya dito, wag kayong maging tamad. Kundi mga katulad kayo ng mga sa pamamagitan ng panampalataya at ng pag-itiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Alam niyo po ba, dito pa lamang sa lupa, pagka meron kang hinasik, aani ka eh.
kung mabuti yung intention mo. Pag mali intention mo, aanihin mo, hindi maganda rin. At ang sabi niya rito, yung hindi tamad, kundi doon sa mga may pananampalataya. Alam niyo po ba, kalakip na mga bagay na anim na mga point na ito, anim na mga points na nilagay po natin, ito po'y sumasalalay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag may pagtitiwala ka, alam mo yung abilidad mapagyayaman. Kung meron ka pagtitiwala, ang kasipagan mo yung magpapatuloy. Kung may pananampalataya ka, magtitiis ka. Kung may pananampalataya ka, magtsatsaga ka. Kung may pananampalataya ka, magbabantay ka. Kung may pananampalataya ka, magmamalasakit kang lalo sa may-ari sa ating Panginoong Hesukristo. At kauli-ulian, ministry, sinasabi ko kanina, ministry is life. And ministry is worship. Kung wala kang ministry, hindi ka siguro Kristiyano. Masakit. Pero pag may ministry ka, kaya gusto ko sa susunod siguro, bago tayo matapos sa teaching ng mga ng Ephesians chapter 6, gusto ko malaman natin kung ano ang ministry itinalaga ng Panginoon sa church. Ang prayer, hindi po ministry yan. Makinig kayo sa akin. Yan ay privilege upang makalapit ka sa Diyos. Pribileyo po yan sa lahat ng mananampalataya. Amen. At katungkulan mo para yan manalangin ka sa mga banal. Pero hindi yan ang main ministry ng church. Backbone po yan ng church. Totoo po yun. Backbone po yan. Pero ang prayer po sa personal life po natin, kaisa-isa po yan sa ating buhay. Gumagana po yan. Pero ang ministry, hindi po sinasabi sa church na pinaka-main ministry. Tuturo ko po sa inyo sa mga susunod pa kung ano yung ministry. Kasi bakit? Ang lahat ng nakay Kristo ay siya ay namananalangin. Privilege po yan eh. Lahat. Meron tayo ugnayan. Masasabi mo sa kanya yung ministry bigay sa iyo para sumagana. Kailangan may bukod-bukod natin. Pag hindi po, magkakamali po tayo. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Work is ministry. Ministry is worship. Ministry is life. And work is worship. Amen. Kung ano binigay sa atin ng Panginoon, sambahin natin siya sa ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? To God be the glory po.